Hello mga Team Kalingap! This is Ate Dol Dumondon updating in the house. Sunfell house. Here. Namiss kong aking gulay. There. Ilocanong gulay. Ito magpainit ka ng tubig. Mga 4 na baso siguro. There. And then boil the water and then put the saluyot, a lot of saluyot silok. Tapos ginamit ko yung half of tilapia para masarap yung lasa. Yung kalahati we can eat later. Sausaw sa suka, sili. Ito lutuin mo siya hanggang sa medyo lumapot. There, this saluyot, see, a lot. I bought 2 pack in Worldwide House kahapon, galing sa Pilipinas. There. And pag medyo lumapot na yung tubig, there. At yung ampalaya, see, ginayat ko na ganyan kalapad yung ampalaya. There. Not too thin, para hindi madaling lumambot. There. Saka yung talong, I will slice later. Maybe half and then another half. So, for ano siya, yung slices niya. There. Kasi mangingitim pag there. Last ito. Last yung ampalaya kasi madaling lumambot yung ampalaya. And then, just use the anchovy bagoong or the fish bagoong there. And little, what you call that one? Nasaan ka na? Nasaan yung Knorr powder? We use a little bit Knorr powder. Nandito sa taas. There. Not much, just only maybe 2 teaspoon para masarap. There. And then you scoop the rice and put on top the vegetable and yung yung tubig niya na medyo malapot sa kanin. Wow! Tapos mainit yung kanin. There, that's the best thing. Very simple cooking only. See? Pag marami kayong saluyot there. Doon sa Worldwide, pinapaksin nila yung saluyot. Masarap ng asim. Nilagyan nila ng suka, yung saluyot. Tapos lagyan mo ng Knorr powder para may lasa. There. Sa amin, sa north of Luzon, north of Manila, we have so many different kinds of gulay. Yung buridubod, lahat ng klaseng ng gulay, pwede mong ihalo-halo. There. Kasama yung mga flower ng gulay, mga kalabasa. Ano pa yung mga flower? Yung kugo, yung parang snake. Basta yun, lahat ng klase ng gulay. Ganito rin yung niya. Half lang yung ginamit kong isdang prito kasi yung gusto ko yung lasa niya. Yung tilapia mas matapang yung lasa niya, masarap. There. I almost forgot yung sitaw. Lagi kong nakakalimutan tong sitaw na to. There, pag magluto ako nakakalimutan ko yung sitaw kasi nilagay ko doon sa dulo sa kabila. There, kasi maliit tong space ng lutuan. So, si Miss Ling, he loves this gulay kasi may lasang mapait. Gusto niya. He loves it. He eat a lot. There, hanggang ngayon di pa kumain, basta gutom ngayon, babangon, inom ng kape. Yung kape niya nilalagyan ko ng Energin para medyo heavy konti. Dahil pagkatapos ng kain, balik sa kama. There. Mainit. Mainit kasi ng kahit na may aircon, mahinit pa rin yung pakiramdam. There. See? Ganito ang trabaho namin. Pag
Pero marami akong plantsahin, naipon na. Ang tagal na tong mga plantsahin ko, naipon. Sobra. Dahil nandito ako sa YouTube. Dahil habang nakahiga ako, nagpe-play ako, di ba? Dahil ngayon lang ako bumangon ulit. There. Kasi may bisita kami mamaya. Pero isa lang. Kasi busy yung isa ngayon. Birthday ng kanyang alaga. So, hindi siya makakapunta, yung kapatid ko lang. There. Yung kapatid ko, laging busy din yan. Kasi, paalis na yung mga amo niya to Israel. Magpapalit sila ng ambassador ng Hong Kong. There. Nahalo na yung sitaw. Kasi, mas matagal lutuin itong sitaw. There. Very simple cooking only. Very easy. Just watch. If you don't know how to cook, just watch. With your mother, if she's cooking. There. Ako, nanonood lang ako. And then yung lasa. You need to ask kung ano ang nilagay niya o panuurin. There. I think, I think yung ampalaya, see? Yan, dami. Gusto ko yung ampalaya, marami. Kasi gustong gusto ko, pati si Mr. Ling. He loves the ampalaya. Oh, sorry. There. Tapos pwede nang isabay yung talong kasi medyo mahirap din yan. Ganyan yung gayat ng talong yan. Masyadong malaki ito. Never mind. There. Yan talong. Pag halu-haluin mo, there. Pag once na medyo naluto na, lagyan mo ng bagoong. Siga, kagaya ni Mr. J, nagdala ng bagoong. Si Engineer Agol, halos masuka siya nung binuksan niya yung bote. Ang sarap-sarap kaya yun. Then, tapos kung gusto mong sausawan ng isda, o kay matabang yung pagkain mo, lagyan mo ng sili at saka kalamansi para mabango. Yun ang use nun. There. Nakita ko si Mr. J nagbigay ng mga pasalubong na daing. There. Ang sarap-sarap yung daing. Pero hindi ako masyadong sa daing. Gusto ko yung yung ginadaing sa bahay. Ganun. Noon lagi kami nagdadaing yan. Yung alam nyo yung may balat na isda. Pag balat mo puti, idaing. Kahit na mali yung maliliit, idaing mo yun. Oh my God, ibabad mo sa suka at saka bawang paminta. Wow! Ang sarap ulamin yun. Tapos may sinangag ka, kape. Yun ang namimiss ko. Yung nung bata pa tayo, yun, nag-enjoy ako doon sa Pilipinas, sa bahay. Ngayon, malapit na tayong pauwi. Mararanasan ko ulit yun, pero hindi na kagaya sa dati kasi yung bangka ko wala na rin kasi yung tatay ko na mag-asikaso. Tapos nung last na yung kuya ko ayaw naman niyang pumunta sa laot, naggagawa na lang siya ng bahay there hanggang sa tapos yung anak niya nung nahawakan niya, syempre matagal na rin at nag-expire na. Hindi na ako bumili kasi parang lugi kasi ako. Pag may huling isda, syempre bibili mo rin. It's no use din. May lang na may sarili kang property, ganon. Kasi pag once na naglo-loan ka ng kahit pwede kang mag-loan, may erong kang hawak na papel. Yun lang ang use nun. Para makautang ka ng mga gamit sa bahay, ganun, pag wala kang cash. Yun lang ang paraan para makapag-loan ka. Yung hulug-hulugan na gamit. There. Sarap. Malapit na siya, oh. There. Yan. Tapos, yung kanin na mainit. Tapos, paibabaw mo yung gulay. Mamaya, si Miss Ling. Wow. Kaso lang medyo matamad si Miss Ling ngayon dahil nga yung panahon ngayon. Hindi basta babangon yan, nakakain. Kaya hindi ko maiwanan para makipag-meet kila Kuya Bal. Noon kain ng kain. Pero
ilang araw ng nandyan lang sa kama. Pag yung gutom na gutom, saka lang babangon. See, hindi alangan na iiwan ko siya. Kasi wala na yung inahire kong isa na babae. Kasi nga, Sabado na. Hindi naman pwede silang mag-stay dito ng matagal. Siyempre, pag makipag-meet ako niyan, gabing-gabi na akong uwi. Paano yung pagkain ni Mr. Ling? There. Kaya sorry Kuya Bal, I cannot meet you people. There. Talaga hindi basta-basta. Noon I'm very free nung buhay pa sila lahat noon, kasi hindi pa ako nakatira kay Mr. Ling. Ngayon hindi na pwede. Yung bahay ko nga doon sa baba, hindi ko na inuwi yan wala akong time na pumunta doon unless na magpagupit si Mr. Ling. Bubuksan ko yung kwarto ko doon, buksan ko yung aircon para hindi masira yung mga damit ko doon. There. Soon, malapit na silang lilipat si Michael. After na makalipat sila, bago ako uuwi, ililipat ko rin si Mr. Ling sa bahay nila, you know? Kaya ako, busy ako niya. Wala akong time na, sa telepono. Once na nailipat ko siya, ewan ko kung anong mangyari kung maaga silang mag-hire ng panibago at medyo hindi ko alam. I cannot tell yet. Mas pagod na pagod yan. Habang pupunta sila sa Taiwan, sila Michael, doon naman ako mag-i-impake ng mga gamit ko dito. Sa kabila, bahala na yung sister ko doon every holiday niya. Yan. Gabing-gabi ng Sabado siya dumarating kasi nga busy yung amo nila. Kasi nga palipat na sila, nag-attend sila ng mga party yan. Kaya hindi ko pwedeng iwanan si Mr. Ling. Not like before, last time. There. Oh, good Lord. There, malapot na yung saluyot. There. Okay, back to Kuya Bal sa Boom Radio. There, kasi wala akong mai-upload, kaya I need to, para hindi yung views ko, saka every time naman na mag-upload ako, may lalayas. Tapos after a few days may papasok. Pero kailangan mong panuorin yung kanila din. Or else hindi sila hindi sila babalik. Oh, good Lord. Kaya hindi ko lahat mapapanood, lahat ng mga Team Kalingap. There. After na lumambot siya, there, you drop some anchovy. Sa akin, mas masarap yung isda. Yung galunggong na bagoong. Dahil nga, last time, bumili ako, ayoko yung amoy niya, yung panghi. Iba yung amoy niya. Yung hindi talaga, hindi sulit. Hindi kagaya sa amin, binabagoong nila sa amin. Ang bango yun. Hanggang sa matunay yung kanyang laman, yung galunggong. Ito naman, dilis. Madali lang siya. Saka mabango yung dilis. Kaya, sinapon ko yung binili kong isang bote. Bumili ako ng dilis. Kaya, mas masarap ang lasa niya. Yung isa, parang mabantot niya, hindi mo maintindihan. Kasi parang nasira yung bagoong. Hindi masyadong nilagyan ng asin. Kaya ganun. There, bye for now, mga Team Kalinga. Back to Boom Radio ni Kuya Bal Santos Matubang. There, lang ako habang nagluluto ako. Kasi wala na akong mai-vlog pag hindi ko sabayan. Bye for now. Thanks sa mga viewers natin, subscriber na Ate Dol Dumundon. Please help subscribe Ate Dol para habang nasa Hong Kong tayo, pwede pa nating tulungan si Kuya Bal. Kasi sa Pilipinas, iba na sa Pilipinas pag ako'y umuwi. There, habang nandito ako sa Hong Kong, there, I'm helping Kuya Bal sa Boom Radio, sa kanyang channel, sa padala,
There, bye for now. Thank you so much. There. This is Hong Kong. Yan. Malapit nang maluto. Matigas pa yung talong. Kaya dinagdagan ko ng kunting sahog para for misiling para lumambot yung isda. Kasi medyo na-dry na kasi na-over-fry. So, this one is for misiling. Mayroon pa naman siyang chicken dyan. Jollibee chicken. There. Saka, ang sarap ng lasa. Sobra. Kasi namimiss ko ito. Matagal na kami hindi nag-ulam. Kaya namimiss ko yung lasa ng saluyot sa bagoong. Medyo ano siya. Yummy. There. Ako lang nagluluto dito. Walang nagluluto na mga babae dito. Ako lang. Yung nagluluto ng ganito. Ako lang sa Ate Dol only. Because this is my mother's recipe. Sa amin, ganito ang nung maliliit pa kami. Wow. Pero this time, wala na. Hindi na sila yung mga sabaw-sabaw lang, sinigang, paksiw, pangat prito. Pero pag uwi ko, magtinda ako ng ganito. Sarap. There. Doon sa worldwide, hindi nilalagyan ng bago. Hindi. Kunti lang inilalagay nila. Pero ito, malasa talaga. Sa worldwide, walang ganito. Yung halo-halo lang, parang brudubud yun ginawa nila. Yung mix-mix na gulay. May kunting lasa lang. Yun, nilalagyan nila ng yung kunting alamang. Yung daing na alamang, yung maliliit na baby shrimp. Saka kunting lasa lang. Kasi syempre, ibenta mo yun para hindi ka malugi. Huwag mong ilagay lahat ng mga ingredients masasarap. Pero pag ganito ang tinda mo, wow. The best. There. Yummy. There. Ang best na sahog nito tilapia. Pritong tilapia. Kay bangus, yun. Mahal ang bangus dun, isang piraso na prito. Yung luto na, $25 yata yun, yung luto na. Ito naman, yung malaking tilapia is $45. Ayoko kasi magluto sa bahay kasi mangangamoy itong bahay namin. Gusto ko yung ready na. There. Ayoko magprito dito. Yung paksiw, okay lang. Pangat. Pero yung magprito ka dito, mangangamoy itong bahay after 1 week, nandyan pa rin yung amoy ng isda. There. Kasi itong bahay namin open. Dito, small apartment only. I think pwede na. There. Bakit matigas itong talong? Dapat nauna. Ito pinagsabay ko yung ampalaya eh. There. Siguro maluluto na yan. There, wow. Matigas yung balat niya. There, bye for now. That's it. There. There, almost forgot yung hipon. There, nahabol ko kahapon kasi wala na silang tinda. Nag-close na yung market. There. Buti ka mo. Tingnan ko yung side. Nandun pa pala yung hipon. Oh my goodness. There. Mas masarap pa. Thank you. Bye. Again, I almost forgot yung sahog na hipon. There. Kahit ilang piraso lang yung lasa niya. Makuha mo lang yung lasa. There. Sarap talaga. There. Yummy. There. This is Ilocos gulay. Maraming saluyot. Ampalaya, talong, sitaw, yung yung tilapia na prito, saka hipon. There. Yummy. Yung talong, yung talong medyo pa yung balat niya, matigas. Pero okay na. Takpan na lang. There. Sarap. Oh, good Lord. Marami akong makain nito na kanin. Kala nyo. There, bye for now.